Diba? Marami siyang pasabog lagi eh. Tapos, ito yung pinaka-recent niyang pasabog and I think narinig mo na rin, di ba? Essentially, hindi siya nagbago. Sinabi niya ngayon, pero iba-iba ngayon. Ang sinabi niya, si BBM, si Marcos Jr., nasa listahan ng PIDEA. Ha? So, anong take mo sa ganung statement? Okay, ganito po yan, ano? Yan na yung bago nilang siniset na narrative, no? Kasi alam nyo, yung dati, simula nung naupo yung Marcos administration, ilang attempts na itong grupo nila Duterte to try to oust him, no? Para makapwesto si Sara. Iba't ibang mga pretext ginagamit, ano? Tapos ngayon, nung December, sinabi nila na meron daw video, no? Si President Marcos na nag-snort daw ng cocaine. Ano niyon, kinalat nila yung rumor na yon. Parang nung ginawa nila kay Senator Laila de Lima noon. So, galing din kay Duterte yung rumor na yan, na kinagat nga ng mga vloggers niya, nila Maharlika, nila Harry Roque, pinainit nila ng husto. They were hoping really na totoo. No? Kaso, si Duterte yan pathological liar yan, tsaka ano yan propagandist, no? So nasunog sila doon nung wala pa lang video na na sinasabi. Kaya ngayon, ang bagong narrative ni Duterte to undermine the Marcos administration is nasa listahan naman daw ng PIDEA, no? Nung mayor siya. Parang talagang you will just have to take his word for it Kasi ganun siya, no? Pagka nagsalita siya, kung mahina-hina yung pundasyon mo, no, sa background ni Duterte, paniniwalaan mo kasi the way he says it with conviction. Kaya ngayon, parang nasa listahan niya noon parang ganon. Then parang wala na. Tatanggapin mo na lang. So yung mga cult followers niya, sasakay na doon. Pero ito na, nagsabi yung PIDEA na wala naman sa list si President Marcos ever since may mga kasamahan din kami mga magdalo officers diyan na appoint sila na iba't ibang regional directors. Wala namang ganon. Pero kailangan nilang i-reset yung narrative para meron sila ngayon cause. Ngayon yun yung cause na ginagamit ni Duterte to agitate the members of the AFP na tipong meron kayong adik na commander-in-chief kaya kailangan i-save nyo yung bansa. So these pretext na gagamitin nila para to justify any military intervention. Pero just like what we experienced nung panahon na, kung paano siniraan Senator de Lima, paano siniraan si Vice President Leni Robredo, all of these are lies, no? Para